marami po sa mga kababayang Pilipino pa rin po natin na talagang masama pa rin ang loob mga kababayan dahil po sa pagkakatanggal ni General Torre sa kanyang pwesto bilang PNP chief mga kababayan ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, may mga dahilan po kasi mga kababayan na kung titingnan po natin, talagang nalabag din ni General Torre bilang isang pinuno ng PNP mga kababayan na kung saan yung kapangyarihan po niya talagang nasaklaw niya yung hindi nasakop mga kababayan ng kanyang kapangyarihan. So ngayon kung titingnan po natin, etong balita na nakita po natin galing po dito sa UNTV News, sabi po dito ng NAPOLCOM, pag-appoint ni ex-PNP Chief Torre, lubag pa sa kanyang kapangyarihan. Bakit daw mga kababayan? So ito, pakinggan po natin. Jed, ano ang lumabas sa pagdinig kaugnay sa issue ng pagkakaalis sa dating PNP Chief? Monica, iginiit ng National Police Commission o NAPOLCOM na may mga appointment o paglipat ng posisyon na ginawa si dating Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na lampas sa kanyang kapangyarihan. Ayon kay Attorney Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM, hindi dumaan para sa clearance yung ilang mga appointments na ginawa ng dating hepe ng PNP. So parang ang dating dito mga kababayan, si General Torre daw po yung nag-appoint at hindi daw po dumaan sa NAPOLCOM mga kababayan yung isinagawang pag-a-appoint ni General Torre doon sa iba niyang mga kasamahan. Kasi parang ang nangyari po kasi dito, nasaklawan po ng kapangyarihan ni General Torre yung hindi na po niya sakop. Ika nga mga kababayan. Kasi ang pagkakaalam ko po dyan, pagdating po sa pag-a-appoint sa PNP, lagi pong dumadaan yan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Sa NAPOLCOM mga kababayan, dahil nga ito pong NAPOLCOM, pakitama na lang din po ulit ako kung ako po ay mali, ay under po yan ng opisina ng presidente. So ngayon, ang nangyari dito, si General Torre mga kababayan ay nagdesisyon ng para lamang po sa kanya. Pero bukod pa po dyan, may mga mabibigat din na issue mga kababayan na kung saan, kung iisipin po natin, yung iba, may mga sinasabi na kaya daw po di umano, etong si General Torre ay natanggal sa pwesto dahil tumanggi daw po itong pumirma mga kababayan doon daw po sa i-request na budget na nagkakahalaga ng 8 billion pesos dyan daw po sa Kamara. So ngayon, yan po yung tinutukoy na iba pang dahilan. Pero ang nakikita po ng mga kababayan po natin na possible na dahilan kung bakit si General Torre ay nawala po sa pwesto ay dahil po dito sa issue ng NAPOLCOM. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Isang malinaw na paglabag sa civil service laws at mga resolusyon ng NAPOLCOM ang pagtatalaga at paglilipat sa pwesto ni General Torre III ng ilang opisyal ng PNP kamakailan. Muling binigyang diin ni Attorney Rafael Vicente Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM, hindi dumaan sa clearance ang ilang appointment na ginawa ng dating hepe ng PNP. There are some appointments or designations which were not coursed through the National Police Commission, Mr. Chair, which needs prior National Police Commission clearance. And this is already an appointment made by the President, which actually violates also civil service laws, Mr. President, alongside National Police Commission resolutions, Mr. Chair. Isa sa mga binanggit na halimbawa ay ang paglipat ng dating Deputy Chief for Administration sa Area Police Command sa Western Mindanao. Paliwanag ni Attorney Calinisan, hindi lang simpleng movement of personnel ang nangyari kundi isang appointment na ang tanging may karapatan lamang na gumawa ay ang Pangulo batay sa rekomendasyon ng NAPOLCOM. Kaya ayon sa opisyal, mangangahulugan iyon na mayroong appointment o pagtatalaga na hindi dumaan sa kanila na isang malinaw na paglabag sa batas. The President already made an appointment for a certain Lieutenant General Nartates to be Deputy Chief for Administration. Under the law, it should be appointed by the President upon recommendation of the Commission. So there is already an appointment, valid appointment made. No, it did not pass through NAPOLCOM, which should be. There's already NAPOLCOM resolutions also to that effect.
Monica, nauna nang sinabi noon ni General Torre na naresolba na yung internal issue matapos maglabas ng NAPOLCOM ng resolusyong nag-uutos sa kanya na bawiin yung paglilipat niya ng ilang opisyal ng pulisya. And August 14, inilabas ng NAPOLCOM yung Memorandum 0531 kung saan inaatasan nito si General Torre na ibalik sa pwesto yung dalawa sa mataas na opisyal na isinama niya sa reshuffle, kabilang na dito si Lieutenant General Nartates. Ngunit hanggang kahapon ay wala pang bagong order mula sa PNP na inilalabas kaugnay kaugnay na tumatalima sila doon sa kautusan ng NAPOLCOM. Ayan muna update, balik sa iyo, Monica. Ayan mga kababayan ha, kung titignan po ninyo yung sinasabi dito sa balitang ito na posibleng naging dahilan ng pagkakatanggal po ni General Torre sa kanyang posisyon bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas, mga kababayan, maliwanag po na nasaklawan ng kapangyarihan ni General Torre yung hindi na po niya dapat saklawan, mga kababayan. At ang kung makikita nyo pa, yung ginawa daw na pag-a-appoint at paglilipat doon sa ibang mga opisyales ng PNP ay dapat daw ang presidente ang gumagawa. Pero yan po ay nasaklawan di umano ni General Torre. At doon naman po sa pagkakataon na yun, mga kababayan, tayo bilang isang vlogger, mga kababayan, na nagbabalita dito sa inyo, para sa atin, mali yung ginawa ni General Torre yon. Pero, gaya nga po ng sabi ko sa inyo kagabi, mga kababayan, walang kahit na anong ginawang masama itong si General Torre kung bakit po siya nawala sa kanyang posisyon. At yan naman po ay maliwanag na sinasabi ni Secretary ng DILG, John B. Cremulya, mga kababayan, na walang kahit na anong nilabag etong si General Torre, walang criminal offense, mga kababayan, or kahit na ano paman. So ngayon, ako naniniwala pa rin ako na may mas magandang plano dito ang presidente. Dahil alam nyo ba, sa totoo lang, mga kababayan, yung mga tao na nawala sa gobyerno ni PBBM, yung mga napatalsik sa pwesto after po mapatalsik sa pwesto katulad ni Vic Rodriguez, ni Sara Duterte, at nung iba pa, mga kababayan, na nawala sa gobyerno ni PBBM, di ba after matanggal nila, ang dami po nilang sinasabi na paninira laban sa gobyerno ni PBBM. Pero ang nakakatuwa dito kay General Torre, alam niyo po ba kung ano? Eto, mga kababayan, sa kabila po ng pagkakatanggal niya sa kanyang pwesto bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas, maliwanag po kay General Torre na wala daw po siyang sama ng loob kay PBBM, mga kababayan, dahil po sa pagkakasibak po niya sa pwesto. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po sa UNTV News. So eto, i-play po natin. Wala umano sama na loob ang dating hepe ng Philippine National Police si General Nicolas Torre. Kasi tandaan nyo maliwanag sinasabi ni Secretary John B. Cremulya na walang criminal offense, walang kahit na anong ginawa itong si General Torre na nagpasama sa kanya para matanggal siya sa pwesto. Tanging ang naging problema lang yung about po do sa appointing. Ika nga, mga kababayan, na kung saan dapat ang gumagawa nun ay etong NAPOLCOM na under ng presidente, mga kababayan, ng opisina ng presidente. So ngayon, ang isa pa dito na taliwas sa pinapakalat na maling balita ng mga taga-suporta ni Digong na kaya daw tinanggal itong si General Torre kasi umaasta daw pong presidente, wala pong katotohanan yon. Ayos po si General Torre at saka si PBBM. Maliwanag nga, kung makikita ninyo sa interview ni General Torre kanina, may mga bagay na si PBBM lang at siya yung nakakaalam. Ano po? So ngayon, eto, pakinggan pa natin. Torre III. Ito ay matapos siyang tanggalin sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa nito ang pahayag ng dumalaw kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa tanggapan nito sa Kamara. Tikom din ang bibig nito nang tanungin kung nagkausap na ba sila ni PBBM. Tumanggi rin itong sagutin ang tanong kung handa bang tumanggap ng panibagong pwesto sa pamahalaan. Uy, yung pag-premise yun ng question na beyond repair, para bang may nasira. I'm telling you, simula kahit nakahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman It's all the President's choice, ang sabi niya. Which I supported. Of course we are. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Di ba, mga kababayan, ano yung sabi ni General Torre? May nasira ba? Wala. Kasi yung nangyari nga po na pagtanggal sa kanya sa pwesto bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas
yan po ay personal choice ng presidente. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon naniniwala pa rin ako na may magandang plano si PBBM para kay General Torre, na si General Torre lang talaga yung makakagawa. Diba, nung tinanong siya mga kababayan kung tatanggap pa siya ng posisyon, kung sakaling alokin siya ng administrasyon ni PBBM, may sinabi siya na hindi pa naman daw siya inaalok. Pero kung ano man daw yung bagay na yon, maliwanag na si PBBM na lamang at siya yung dapat mag-usap mga kababayan. Ano po? So ngayon, maliwanag naman dito na wala daw siyang sama ng loob sa gobyerno ni PBBM kasi wala naman nga talagang nasira. Unang-una, wala pong violation etong si General Torre at wala po siyang ginawang kasalanan, wala siyang criminal offense. Sa madalit salita, malinis po yung kanyang record. Kaya nga kung titingnan nyo, si General Torre yung isa sa naging PNP chief na sa loob ng 2 buwan mahigit, naibalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating mga kapulisan sa departamento ng PNP. So ngayon, sa tingin nyo mga kababayan, bakit natin kagagalitan yung ganyang klase ng tao? Diba? Na kung saan gumawa ng napakadaming mabubuting gawain at pinatunayan sa publiko na kahit mayaman ka, big fish ka, kaya kanyang papanagutin sa batas, kaya kanyang arestuhin at hindi kanyang katatakutan. So ngayon, sa tingin nyo, paano bibitawan ng presidente yung katulad ni General Torre na talagang binabangga kahit na sino? Tama nga yung sinabi ni Senator Ping Lacson Si General Torre mga kababayan, ang isang tao na gagawin lahat yung misyon mapagtagumpayan lang. Kaya nga siguro, siya din mga kababayan yung napipisil ng presidente para dun sa isang mabigat at mahalagang gawain na iniatas po sa kanya or iaatas po sa kanya gaya ng sabi ni Attorney Claire Castro. Ano po? So ngayon kung titingnan nyo, ayon po kay General Torre, wala po siyang sama ng loob sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, ituloy pa natin yung ating talakayan dito po mga kababayan sa isa pang topic na kung saan natanong po siya kung ano po ang plano niya ngayon na wala na siya mga kababayan. Sibak na siya bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Kasi, di ba kung iisipin po ninyo, ayon po sa iba mga eksperto pagdating sa pagpapaliwanag sa mga ganitong usapin mga kababayan, maliwanag naman po na hindi po pwede na dalawa yung police na may 4-star. Laging dapat magre-resign or magre-retired yung isa na police mga kababayan. So ngayon, ayon po kay General Torre, siya po ay mananatiling police na may 4 na star mga kababayan. So parang ang mangyayari dito, hanggat si General Torre mga kababayan ay police na may 4 na star at hindi po nagre-retire sa kanyang serbisyo at hindi nagre-resign sa PNP mga kababayan, mananatili pong OIC ng Philippine National Police. Ito pong si Nartates mga kababayan. Siya po ang magsisilbing acting PNP chief habang naka-duty pa rin at nasa posisyon pa rin etong si General Torre mga kababayan habang nagtatrabaho pa rin po siya bilang pulis na may 4 na star. Ano po? So ngayon, ito po, i-play po natin etong nakita po nating balita galing po dito sa 1PH na kung saan sabi po dito, relief ko is nilinaw ni General Nicolas Torre III na nananatili siyang pulis na may 4-star general rank dahil sa pagiging hepe, lang daw po siya natanggal. So ngayon, ito, i-play po natin. for the appointment. Yes. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. Yes. And that's quite a different thing. No, Kasi out of the service So- na yan, ibig sabihin, sir, di ba? Ano ibig sabihin nun siya? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Pero hindi po kayo nandun sa turnover? That is assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi niyo po naisip. So ibig sabihin mga kababayan, hanggat si General Torre hindi nagre-retired, hanggat hindi po siya nagre-resign, mananatili po siyang pulis na may 4 na star mga kababayan at etong si Nartates ay mananatiling OIC or acting PNP ng or acting PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Mag-early retire. Wala sa... That will be part of my statement in the coming days. Bukas pa daw yung NBI kasi, sir.
I'm not qualified for it. Sir, sabi mo, sir, malis na daw po ba kayo sa... Ang relief ko is for the appointment. Yes. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. Yes. And that's quite a different thing. No. Kasi out of the service So- ibig sabihin, sir, di ba? Ano ibig sabihin nun siya? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Kaya hindi po kayo nandun sa turnover? Eh, that is assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi niyo po nagsisip. Ayan. Yan po yung mga naging statement mga kababayan ni General Torre after po niya mawala sa kanyang posisyon bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas. Anyway, ituloy pa natin. Etong usapin pa mga kababayan dito pa sa isang statement ni General Torre. Ipagpatuloy pa natin. Kung kamusta ako, okay, andito. Masaya po. Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. Oh. As to nagulat ka of your relief or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo lang muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. Anong position na in-offer sa inyo? Let's just wait for the official announcement. Alright. Kung meron na. Nakausap na po kayo ng Presidente. Executive privilege. Wala po kayong sama ng loob. Wala po kayong sama ng loob. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Sa tanong Biruin niyo mga kababayan Di ba tinatanong ko nagkausap na ba sila ni PBBM? Executive privilege mga kababayan. Ibig sabihin, sila lang dalawa ni PBBM yung nakakaalam noon. So ngayon, ang isa pa dito mga kababayan, kung tinanong ba kung masama yung loob niya, tingnan daw siya sa mata. At makikita kung may sama ba siya ng loob. Wala mga kababayan. Ito para sa akin si General Torre ang isang tao, ito in my personal opinion, na nakita ko na kahit nawala sa kanya yung posisyon niya bilang PNP chief ng Republika ng Pilipinas, hindi po natin makikitaan na may pagkadismaya o masama yung loob o nagagalit sa gobyerno ni PBBM. Napakabait at napakagaling po ng tao na ito. Kaya nga po sabi ko sa inyo mga kababayan, kung tatakbo ito sa hinaharap, pagdating ng tamang panahon, susuportahan ko po ito. Hindi ako magdadalawang isip. Bakit? Sa dami ng nagawa nito mga kababayan, at kita naman po natin yung naging sakripisyo niya. Ano po, matugis at mahuli lamang etong sinakibulok at etong sinadating Pangulong Duterte. So ngayon, kung makikita ninyo mga kababayan, ako hanggang ngayon ay bumibilib pa rin at humahanga dito po kay General Torre dahil nga sa kabila ng lahat ng nangyari na pagsibak po sa kanya, nananatili pa rin mga kababayan ang pagrespeto niya at hindi po siya marunong magtanim ng sama ng loob, especially sa presidente at sa kanyang gobyerno. Ano po ngayon, ituloy pa natin yung usapin na yan dito po mga kababayan sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan ayon po dito mga kababayan sa DZMM Teleradyo, ex-PNP Chief Torre maintains support for Marcos despite relief mga kababayan. Ibig sabihin, mananatili pa rin yung suporta ni General Torre sa administrasyon ni PBBM kahit wala na po siya sa kanyang pwesto bilang PNP chief mga kababayan. So ngayon ito, ituloy pa natin. Dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III sinabing walang sama ng loob sa pagkakasibak sa kanya sa pwesto. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa kamera hatid ni Radio Patrol Pamela Vasquez. Pam. Yes, Casey. Oy, Tata Miyong, aying for NBI yan. Wag ka muna ang dami na nga nagagalit sa atin kasi sinasabi natin na si swak sa NBI. Eto pong si General Torre. Pero para sa akin mga kababayan na hindi nawawala yung pag-asa ko na si General Torre yung maiilagay sa NBI mga kababayan bilang NBI Director. Ako talagang hindi nawawala yung pag-asa ko na yon. Kung ano yung sinabi ko sa inyo kagabi doon sa mga naunang live natin, yun at yun pa rin po yung sasabihin ko sa inyo ngayon. Panayam ng media kay Torre sa Kamara, sinabi niya na nananatili ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos Jr.
Iginiit niya rin na wala siyang pinagsisisihan pagdating naman sa what if ay hindi na ito bago sa tagal niya sa serbisyo. Sa tanong naman kung mayroon ng ino-offer sa kanya na bagong posisyon ay tumanggi munang sumagot si Torre at sinabing hintayin na lamang ang kanyang opisyal na pahayag. Kinumpirma rin ni Torre na nakatakda siyang maghain ng leave of absence. Nilinaw naman ni Torre na in good terms sila ni DILG Secretary John Vic Remulla. Nanghinga naman ni Torre sabi dito ni Gileta Madriaga, ako rin dismayado ako sa pagsibak kay General Torre. Naawa ako, ba't naman ganon si PBBM? Bigla na lang sinibak si General Torre. Gaya nga po ng sabi dito sa mga balitang tinalakay natin, kahit kagabi pa mga kababayan, yun po ay personal choice ni PBBM. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, ito rin yung pagpapatunay na kahit pa malapit na malapit kay PBBM, basta may nagawa kang simpleng pagkakamali lang, pwedeng mawala sa'yo yung pwesto mo na yon. Ang problema nga lang kasi dito, kaya nagiging issue minsan, dahil nga bakit to yung secretary ng DPWH, kahit walang alam sa mga nangyayaring korupsyon, ika nga mga kababayan, dyan po sa departamento ng DPWH, bakit hindi daw yung sinibak? At mas inuna pa na sinibak, etong si General Torre. So kaya nagkakaroon kasi ng mga speculation mga kababayan, kasi nga yan po yung nakikita ng taong bayan. Meron nga dyang iba na karapat dapat sibakin, pero hindi yun ang unang sinibak at inuna yung taong nagtatrabaho lang naman. Kung iisipin din po natin mga kababayan, kung titingnan nyo naman, pinakita ko sa unang live natin na ito, na kaya po si General Torre ay nawala sa kanyang pwesto kasi nga nasaklawan ng kanyang kapangyarihan yung hindi na po sakop ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, nag-appoint etong si General Torre, ginalaw niya yung mga opisyales ng PNP na dapat ang presidente po ang gumagawa at etong Napolcom. So ngayon, yan po yung possible na dahilan mga kababayan kung bakit nawala sa kanya yung pwesto niya bilang PNP chief. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung yan ay personal choice ng presidente, ibig sabihin, may mas magandang nakalaan. Ano po, para po dito kay General Torre. At yan naman po ay kinumpirma din ni Yusek Claire Castro. Ano po na may mabigat na misyon, etong si General Torre kaya po inalis dyan po sa PNP mga kababayan bilang PNP chief. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Si Torre ng mensahe kay PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates ay sinabi niyang very good police officer at handa ring magbigay siya ng payo kung hingan man siya nito. Wala pa umanong napag-uusapan na turnover dahil wala pang apiso at 4-star general pa rin siya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Ayan. Mga kababayan, kung titingnan ninyo, kahit na nawala sa pwesto etong si General Torre, maliwanag naman po mga kababayan na hindi po siya nagtatanim ng sama ng loob sa gobyerno ni PBBM at hindi po siya nagagalit sa nangyari po sa kanya na pagkakasibak sa kanyang pwesto. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, naging issue din yung sinasabing na politika etong si General Torre dahil nga napakaaga pa lang, parang nagbabalak na daw po tumakbo sa pagka-presidente sa darating daw po na 2028. So ngayon, ayon po kay General Torre, kung babasahin po natin itong balita na nakita po natin galing po sa teleradyo, maliwanag naman po na ang sagot niya ay wala akong pera. Torre, walang balak tumakbo sa 2028. Pero gaya nga ng sabi ko mga kababayan, kung tatakbo ito kahit senator, susuportahan ko po ito. Kasi hindi po sayang ang boto ng mamamayang Pilipino dito po kay General Torre. Bakit? Kasi unang-una, ito yung tao na nakita natin na walang sinisino. Kahit pasabihin na ikaw ay dating presidente, kahit pasabihin na ikaw ay untouchable dahil ikaw nga ang anak ng Diyos, pag gumawa ka ng masama, kaya kang pagbayarin ito. Di kayang-kaya, kung yung mga taong yan ay kayang pagbayarin ni General Torre, ibig sabihin, kahit yung ibang mga kriminal dyan, mga kababayan, kayang papanagutin yan ni General Torre. Kaya kung ako talaga, mga kababayan, kung ito talaga tatakbo, ako talaga 100% nasusuporta po dito pagdating ng 2028. Anyway, ituloy pa natin. Sabi pa dito, napatawa si dating Philippine National Police, PNP, Chief General Nicolas Torre III nang tanungin ng isang reporter tungkol sa 2028 election. Tinanong ni Torre kung may napag-usapan daw ba sila ni Kong Laila de Lima tungkol sa plano sa 2028. Binisita kasi ng dating hepe
si Dilima para batiin sa kaarawan nito at dalhan ng birthday cake nitong Agosto 27. Pulis ho ako. Hindi ako pwedeng, first and foremost, compliance. Unang-una, wala akong pera para sa trabahong yan. Naku po, Diyos ko, yan yung sabi ni General Torre, mga kababayan. Matatanda ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa panayam ng mga reporter na maingay at ipinagmamalaki umano na mga classmate ni Torre na tatakbo siyang presidente o vice-presidente sa darating daw po na 2028. So ibig sabihin, fake news po etong si Senator Amy Marcos kasi wala palang katotohanan yung mga ipinapakalat niya na tatakbo etong si General Torre, mga kababayan, na vice-presidente o presidente sa darating po na 2028. Parang ang nangyari nga dito, maaga pa lang sinisira na po nila etong si General Torre. Pero paliwanag naman, mga kababayan, na kapag tumakbong presidente o kaya vice-presidente etong si General Torre, ay pagpalagay natin, presidente na lang. Malaki ang posibilidad na masuportahan pa ng taong bayan ito, etong si General Torre kaysa po kay Sara Duterte. Kasi nga, mga kababayan, alam ng mamamayang Pilipino na kapag ka naging presidente si Torre, kahit pa sino ka, basta gumawa ka ng masama, kaya kang papanagutin, mga kababayan. At kung paano niya na ibalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa PNP sa loob lamang ng 2 buwan at kalahati, kayang-kaya po niyang ibangon ng Pilipinas at ibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno po natin kung sakali na tumakbo po ito sa 2028. So ngayon, bagamat na nagsalita na etong si General Torre, mga kababayan, ako umaasa pa rin na pagdating ng 2028, magbabalak ito na tumakbo kahit senator. Dahil malaki po ang maitutulong nito at malaki ang magagawa po nito para sa bayan. Mas maganda pa na maging senator etong si General Torre kaysa po kay Robin Padilla. Kasi si Robin Padilla, alam natin walang nagagawa, mga kababayan, at wala namang ginagawa di umano diyan sa Senado. Pero itong si General Torre, marami po itong magagawa. Ano po, so ngayon, yung pinapakalat ni Senator Amy Marcos na nagbabalak tumakbo sa pagka-presidente, vice-presidente, itong si General Torre, sa sinabi po ni General Torre ito, parang wala siyang balak.